It's bad to peddle fake news or lies. Fake news can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Hindi bababa sa 20 umano'y fake news peddlers ang kanila ngayong iniimbestigahan, pati na kung may nagpupundo o may tao o grupong nasa likod nila. Tinitingnan namin bakit tumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon na sumasakay sa Pero paguluhan nagpupundo. ng ating political atmosphere, yung paninira nila sa mga government officials, Meron, malaki ang pondo mga niyan. kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Maari. Yun ay pinag-aaralan namin mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Hindi pinangalanan ng NBI kung sino-sino ang iniimbestigahan, pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology at sa National Telecommunications Commission. Ang Commission on Human Rights pinaalalahanan ang mga law enforcement agency na ingatan at isaalang-alang ang pagrespeto sa freedom of speech at freedom of expression. Ikinababahala raw nila ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa content sa pamamagitan ng banta ng kasong kriminal dahil nagdudulot ito ng anilay chilling effect sa mga uri ng pagpapahayag na protektado ng konstitusyon. Sagot naman dito ng NBI, Yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakaka-commit na sila ng inciting to sedition, Yes. nakaka-commit na sila ng libel, kailangan sabatain natin yan. para sa GMA Integrated News, Salima Refra, Nakatuto, 24 Oras.